Mga kabrigada, sa mga sandaling ito, kunin muna natin yung mga huling kaganapan po sa katatapos pa lang na State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Nandyan po mga kabrigada, nasa batasan pa rin si Brigada Maricar Sargan. Brigada Marie, ibrigada mo. Brigada Live Report. Inilangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pangunahing tagumpay at isinusulong na reforma ng kanyang administrasyon mula sa kalusugan, infrastruktura, digital services hanggang sa kampanya laban sa katiwalian. Sa kalusugan, isa sa ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtiyak na mas pinalawak ang serbisyo ng PhilHealth kung saan libre na ang dialysis session buong taon at tinaasan ng coverage para sa heart surgery, cancer treatment, dengue at cataract removal. Sakop na rin ang outpatient care, therapy para sa PWDs at nutrisyon ng mga bata. Kasabay nito, iniulat din ni Pangulong Ferdinand Marcos na pinalawak din anya ang access sa mga serbisyong medikal sa pamamagitan ng bukas centers at ang pagkakaroon ng doktor sa bawat bayan. Ibinalita rin ng Pangulo ang patungkol sa pagkakaroon ng Cancer Assistance Fund at mas mabilis na pagbabayad ng PhilHealth sa mga hospital. Sa edukasyon at nutrisyon naman, sinabi ng punong ehekutibo na ipagpapatuloy ang feeding programs ng DSWD at DepEd kung saan nadagdagan ng 1 bilyong piso ang pondo para maparami pa ang batang mabibigyan ng masustansyang pagkain. Patuloy rin ang 4-piece program para sa mahihirap kung saan nasa mahigit 5 milyong pamilya ang benepisyaryo at halos 1.5 milyon na anya ang nakagraduate mula sa programa. Sa larangan naman ng infrastruktura, ilalarga ang mga proyekto para sa ilalim ng Build Better More, kabilang dito ang North-South Commuter Railway, ang Metro Manila Subway at ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Sa transportasyon, ibinalita rin ng Pangulo ang pagbabalik at ang paglilibre sa tinatawag na Love Bus dyan sa Davao at Cebu. Habang pinalawak din anya ang diskwento sa MRT at LRT, habang ang mga tren na hindi nagamit sa loob ng 10 taon o yung Dalian Tren ay iniulat ng Pangulo na napagana na. Sa Mindanao, pinapabilis din ang mga proyekto sa Tawi-Tawi at ang pagpapabuti ng mga pangunahing daan dyan sa Cagayan de Oro, Davao at General Santos, kung saan target ng gobyerno na nagawing ligtas at di kalidad ang lahat ng mga tulay. Sa digital services naman, iniulat ng Pangulo na halos 19,000 free Wi-Fi sites na ang naitayo at mahigit 1 milyong SIM cards na may libreng data ang naipamahagi sa mga estudyante. Target na bago matapos ang taon, magkakaroon ng internet connection na ang lahat ng pampublikong paaralan. Ibinida rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinalawak na eGov app kung saan nagagamit na ito sa higit 40 government services gaya ng PhilHealth, Pag-ibig, GSIS, driver's license renewal at iba pa. Sa peace and order, idiniklara ng Pangulo na wala nang natitirang guerrilla front sa bansa at pinuri ang matagumpay na rehabilitasyon ng mga dating rebelde habang pinatitibay ang ugnayan ng AFP, PNP at mga lokal na pamahalaan. Sa usapin naman ng climate resilience, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dagdag na evacuation centers at mas modernong monitoring equipment habang hinikayat ng Pangulo ang publiko na magkaroon ng disiplina, magkaroon ng kooperasyon at bayanihan sa harap ng tumitinding banta ng sakuna. Samantala, nakatanggap naman ng standing ovation at malakas na palakpak ang Pangulo matapos niyang kondenahin ang palpak at ang sabi niya, guni-guning mga flood control projects na nagdulot ng matinding pagbaha at pinsala sa mamamayan. Ayon sa Pangulo, may nagaganap na katiwalian at racket sa mga proyektong ito kung saan ginagawang negosyo ang pondo ng bayan. Kaya inatasan niya ang DPWH na magsumite ng listahan ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon at paiimbestigahan ito sa Regional Project Monitoring Committees kung saan isa sa publiko ang listahan upang masuri ng publiko. Kasabay nito magkakaroon ng audit at performance review upang malaman kung paano ginastos ang pondo. At bilang dagdag na reforma, sinabi ng Pangulo na ibabalik niya sa Kongreso patungkol naman sa budget ang anumang panukalang pambansang budget na hindi aligned sa National Expenditure Program kahit pa humantong ito sa reenacted budget. Brigada Lay. Okay, sige. Maraming salamat, Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.